lumabas ng mga palaspas. Mangyari lang po lumabas sa harapan ng simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo, kaysa ng buong simbahan. Sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtin nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya kaysa niya sa pagdurusa sa krus. Tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pakabanilin upang sa masaya naming pagkabubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian sa mamuhat ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Hosanna sa anak ni David, 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 Hosanna
Hosanna sa anak ni David. 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 Hosanna sa anak ni Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinaunan ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro na isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawan ng mga taong mas nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawad mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Diyos na magpapalaya sa bayan ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awi. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa, sinasabi ang ganito: nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon.
O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabanyakan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit si Jesus ang mga alagad at nagtanong. Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya. Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ang ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at hinanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Sumagot siya. Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos na magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito. Sabi niya, Sa gabing ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay iinumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng nasasaad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mga ngalat ang mga tupa, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. sumagot si Pedro. Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, Sabi ni Jesus, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. ngunit matigas na sinabi ni Pedro. Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila,
Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpeterya pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito, gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi may aalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin. At iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ang siya nating pakay. Dakpin ninyo agad. Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Saka hinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga na iyon. Sinabi ni Jesus, Isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking Ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? at binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may tabak at may mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi niyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong saserdote. Dooy nagkakatipon ng mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ng saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang may papatay siya. Ngunit wala silang matagpuan. Bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may 2 humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito, nagigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw. tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus. Wala ka bang maisasagot sa paratang na ito sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus.
At sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa iyo. Sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winasak niya ang sariling kasuotan at sinabi, Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig din niyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay niyo? sumagot sila. Dapat siyang mamatay! Siya'y niluran nila sa muka at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. samantala, si Pedro'y nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin Jesus na taga Galilea, hindi ba? ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon. Ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang tumanggi. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, Isa ka nga sa kanila. Nakikilala sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilao ng manok. At naalaala ni Pedro ang sabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, makatatlo mo akong itatatwa. Lumabas siya at nananangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano may papapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka. sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo. Saka siya umalis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautosan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 3 pasalaping pilak, ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita, at ibinayad sa bukid ng magpapalayo. Ayon sa inuutos sa akin ng Panginoon, iniharap si Jesus sa gobernador. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang nagsabi. Tanong sa kanya ng gobernador, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, gapatok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo.
sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpalhawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungog, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangupang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabing siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat,
hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila. Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba. Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Biglang napunit sa gitna ng tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbara ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nilang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na, ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea, sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato. Saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalaong bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseyo. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi na mapagpanggap na iyon nung nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ng bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay at ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. sinabi sa kanila ni Pilato. Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, lahat tayo o iilan sa atin ay nakaranas ng
tuligsain, alipustahin, saktan ng ibang tao. Sa ating narinig na sa Ebanghelyo ay naramdaman natin ang nangyari kay Jesus. So sa mga narinig natin ay siya ay pinalo, siya ay niluran, siya ay pinutungan nung koronang tinik kaya ang kanyang ulo ay nagdugo. At kung ano-ano pa. Ito yung mga sakit na nararanasan natin. Minsan isipin natin, bakit ako nakakaramdam ng mga ganito? Bakit ako sinasaktan kahit na ng mga taong mahal ko sa buhay? So, sa ating narinig sa pasyon ni Kristo, ay nakita nga natin at narinig at naramdaman ang sakit na kanyang naramdaman, pero halos hindi siya kumibo sa mga sakit na naranasan niya. Tayo, mga tao, konting sakit, tayo'y magrereklamo. Konting hirap, nagrereklamo. Konting sakit, sugat na naramdaman, aalis na tayo o iiwan na tayo, tatakbo tayo. Pero si Jesus hinarap ang lahat ng ito. Anong ibig sabihin? Na tayo ay talagang daranas bilang mga tao na mga ganitong bagay na nakakasakit hindi lang ng katawan kundi ng puso. Kasi kung titingnan natin sa mga narinig natin na pagsasadula, talagang masahol ang ginawa kay Jesus. Tapos, kung marinig natin yung tinig ng mga taong nagsalita noon, talagang nakakasakit. Bakit nila ginawa ito sa Panginoon? Pero sabi nga, lahat ng ito ay nangyari dahil nga sa kasulatan na ang anak ng tao o si Jesus ay maghihirap, magpapakasakit at mamamatay sa krus. Kaya nga pag tinignan natin ang krus, tinakpan natin ngayon ang mga imahin at krus kasi nga para makita natin, maalala natin na mga ito ay paalala sa atin. Pero Father, bakit nakatakip? Yan ang minsan pinagtanong sa akin kahapon. Sabi ko, isa yung paghahanda na bubuksan yan yung sa araw ng Biyernes Santo sa tatanghal ng banal na krus. So lahat na, lalo na ang krus. So ibig sabihin, tayo, minsan mayroong madilim na bahagi sa buhay natin. Minsan iniisip natin walang nakikiisa sa atin, walang nakikiramay, o walang yung nakakaisa o sumasama o pumupunta sa atin para pakinggan yung ating mga hinaing. Puro tayo hinaing sa Diyos, puro tayo hingi sa Diyos. Pero ano ba yung naibibigay natin sa Diyos? Sabi nga ni San Agustin, we are beggars before God. Palagi ko itong sinasabi para ipalala sa atin na sa harap ng Diyos, tayo ay laging humihingi. Wala mang nagsasabi na, Panginoon, ibibigay ko po ang aking buhay. So, kung meron man, yung mga naglilingkod sa Diyos, sinasabi ito, pero hindi madaling ibigay ang sarili sa Diyos. Hindi madaling sumunod sa Diyos. So, nakita natin, lalo na sa linggo ng Palaspas, ano ba ang ibig sabihin nito? Bago yan, nagkaroon tayo ng dalawang bahagi ng pagdiriwang. Yung una, nung nasa labas tayo, yung pagtanggap o pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at tinanggap siya bilang hari, isang hari. At ang pangalawa naman, yung kanyang pasyon, yung kanyang pagpapakasakit
at pagkamatay sa krus. Pero ang itong linggo ng palaspas ay tungkol nga sa pagkabuhay at pagkamatay at pagkabuhay din ni Kristo. Pero bibigyang halaga natin yan sa linggo ng pagkabuhay. So ano ba ang kahulugan ng itong linggo ng palaspas? So pinapaalala sa atin na sa pagkabuhay ni Kristo, so tayo rin nagkakamit ng ating kagalingan hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Pangalawa, ito yung ating panahon na tayo ay nakikiisa sa Diyos o bumabalik o nakikipag-ugnayan muli sa Diyos. Yung sinasabi na, this is the time of reconciliation. At ito rin ang panahon na tayo'y nililigtas o tinutubos ni Jesus. Namatay siya para tubusin tayo, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sa panahon na ito yung pagkakataon natin, magkaroon tayo ng matibay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ito rin ay magkaroon tayo ng mas malawak at maunlad na pananampalataya sa Kanya. At mapagtibay natin ang ating buhay bilang alagad ni Kristo. Sana mga kapatid, itong panahon ng Semana Santa or Holy Week ay ibuhos natin ang ating panahon sa pagninilay at pagdarasal na sana at magawa natin o makapag-sacrifice tayo kahit na maliliit lamang sa pamamagitan ng kaya natin. Huwag natin pilitin ang ating sarili. Hindi naman kailangan yung mag-flagelize tayo, no? Saktan natin ang ating sarili o magpako tayo sa krus. Hindi po kailangan iyon, kundi ang maipakita natin sa Diyos na tayo'y nagsisisi, gusto nating magbalik loob sa Kanya, gusto nating mapatawad ng Diyos, nang sa gayon mapatawad natin ang ating kapwa. Sana sa mga panahon na tayo'y tinutuligsa, tayo may problema, isa lang ang suggestion ko na siguro marahil narinig niya rin. Isa is prayer. Ibig sabihin ng prayer, manalangin ka ng hindi lamang na gusto mo, kundi manalangin ka na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Ipakita mo na hindi ka pwedeng magdesisyon sa buhay na wala ang Diyos sa tabi mo. Kailangan lagi nating tinatawag ang Diyos. Anumang panahon, tawagin natin ang Diyos sa buhay natin. At pagkatapos nito, tayo ay pagpapalain ng Diyos at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob nating itaas sa ating Ama sa langit
ang ating mga panalangin at alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, manalig tayong diringgin niya ang ating panalangin. Sampitin natin, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging mabisang daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, makabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dingin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong nanak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di magkakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa namang helik si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsaluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inubad niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbigay natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Magsitayo ang lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaon mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaon pagandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni si Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit.
Hiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Ang ating pong second collection ay para sa alay kapwa. Mga paanyaya at gawain sa mga mahal na araw. Bukas po, Lunes Santo, ang ating misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga na susundan ng pagbubukas ng pabasa ng ating parokya. Wala po muna tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi. March 31, Martes Santo, ang pagsasara at pagtatapos ng ating pabasa ay sa ganap na ikadalawa ng umaga. Mayroon po tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. Sa ika-6 ng gabi naman ay ang ating General Station of the Cross na pangungunahan ng ating Parish Youth Ministry. April 1, Miyerkules Santo, ang ating misa ay sa ika-6 ng umaga at ika-6 ng gabi na susundan ng kumpisalang bayan sa ika-7 ng gabi. April 2, Huwebes Santo, ang ating pagdiriwang ng misa sa pagtatakip silim sa huling hapunan ng Panginoon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Masasaksihan rin natin dito ang rito ng paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles. Ito'y susundan ng pagpuprosesyon at pagtatanod sa banal na sakramento o altar of repose hanggang sa ika-12 ng hating gabi. April 3, Biyernes Santo, ang ating pagdiriwang ng 7 palabras o 7 huling wika ay sa ganap na ika-12 ng tanghali na susundan ng Veneration of the Cross sa ika-3 ng hapon. Sa ika-5 naman ng hapon ay ang prosesyon ng paglilibing na susundan ng Tenebre sa ika-6 ng gabi. Ang ating tradisyonal na prosesyon del Silencio ay gaganapin naman sa ika-7 ng gabi. April 4, Sabado Gloria, ang ating magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon o ang Easter Vigil ay sa ganap na ika-8 ng gabi na susundan ng prosesyon at pagdiriwang ng rito ng salubong sa ika-11 ng gabi. Inaanyayahan ng lahat na magdala ng kandila sa araw na ito.
April 5, araw ng linggo. Ang ating pong pagdiriwang ng misa ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Inaanyayahan ng lahat na magdala ng kandila sa mga araw na ito. Wala po muna tayong misa sa ika-6 ng umaga. Inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga gawain ng ating simbahan sa mga mahal na araw. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magkaloob sa inyo ng lahat ng mabubuti bagay pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong mapayapa sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.